Sa mga struggle is real naman sa pag-achieve ng body goals, subukan ang sikat na workout na kung tawagin ay Pilates. Hindi lang para sa mga dancers, injured athletes, elderly, pre- and postnatal, even for kids, or yung mga nagkaroon ng operation, so it's a good rehabilitation. Sinubukan yan ng ating Mami Chiki. Ang feeling ko, ulit parang mas magaan ko. Yeah, exactly. Tsaka tama, mas mahaba. At parang mas madaling mag-stand up. Yeah. Parang natural na tama yung pagtayo. Ang kanyang full experience sa Pilates, ibabahagi natin sa Check kay Chiki. Para naman sa mga antukin dyan, yung kahit nakakatirikan na ng araw, antok na antok pa rin. Huwag yang baliwalain. Pag-usapan natin ang tinatawag na excessive daytime sleepiness o EDS. Ano ba ang epekto niyan? Ipaliliwanag sa atin ng ating morning doctor na si Doc Dex Macalintal sa Sabi ni Doc. Mula sa 1986 classic musical film, I've given you sunlight, I've given you rain. It looks like you're not happy, unless I open a vein. itatanghal sa entablado ang kwento ng Little Shop of Horrors. Ang ilan sa mga bida niyan, makakasama pa natin live na live. At dahil Beanie Day today, magbabalik para muling humataw sa ating masayang umaga ang always trending TikTok celebrity na si Eric Eruption Tai. Sayawan na tayo, now na! Kasama pa rin ang inyong paboritong morning kasalo, Good Morning Kapatid! Energy. Na-miss ko yung energy ni Arap. Thank you. It's good. Things have been well. At siyempre ngayon, Beanie Day. Beanie Day! Tama pala. Pero bago yan, batiin muna natin sila ulit. Good morning, mga kapatid! Alright, June 11, mapiyak kapipita sa mga kapatid nating Maranao, sa Luzon, Visayas man o Mindanao. Kaya lagi-lagi ang ating mantra tuwing umaga, always good mood. Lalong-lalo na today, Jess, dahil kay isang milyong-milyong blooms, magsasayaw tayo to celebrate Happy Beanie Day! Yay! At heto nga po, pambungad isang masayang hatawan to the tune of the hit Beanie song, Pantropiko. At syempre, hindi naman pwedeng hindi kasama si Eric. Talaga to. Oh my gosh. At saka favorite na favorite natin yan, Mama Dips. At saka alam mo, tag-ulan man, hindi pa rin mapipigilan ang pag-arangkada ng karera ng ating Nations Girl Group. Marami pa rin ang sumasayaw ng mga kanta ng Beanie, di ba, John? Oh, speaking sa kanta nila, di ba? Ngayon, umabot na sa mahigit 6 million monthly listeners. Wow! Also, kabilang din dyan ang mga kasama natin this morning, Mami Chiki. Yes! Special shoutout sa ating balupet at napakahusay at always trending na bisita naman. Ang tagal namin inintay ang kanyang pagbabalik. Yes. Siyempre, tamang-tama, di ba? Dahil merong ng TikTok entry na Pantropiko, ang kanyang 2023 classic na hatawan na ting-ting-tang-tang na ano na, nalipasan mo na ba? Oo. Love that. Saktong-sakto yung panahon na yun. Tapos na ang ting-ting season eh. Nakababalik
give it another, another month or two, or another year or so. Pero, man, thank you guys for, having me here again. Uy, kasama din natin ang ating MFC Angel. Nakapatropical kanilang mga Tropical outfit. Diba? Mga pambini din. So happy to see you. We were together in a show na hindi nahulaan ni Jester noong kahapon. Lagot na Bagani. Bakit ako lang? Oo, magkasama kami, Mama. And it was really super good time. That's So, right. Hindi niya ma-recognize kasi pirata ako doon eh. Oo. So, iba yung itsura ko doon. Babaylan ka dun eh. babaylan naman ako Yes, doon. diba? Sexy. Bumabawi Diba? Bumabawi sa into. At saka sa takot niya, nanood siya kagabi. Binge watch. Madami akong tanong sa kanya. Eric, I want to know, transitioning from being an actor to multimedia artist, now you're dancing so much and everybody's finding such a good time dancing with you. What do you think was the secret? Actually, as they always say, age is just a number. Diba? Tumatanda tayo, but it depends on how Ilan you taon ka feel na ba, Eric? inside. I want to say it. Am I gonna say this live? Yeah! Oh, just kidding. No, I'm 41 years old. 41! Wow! Okay. Now 41 and loving life. Happy to the best moments of being a father at the same time. Nice. Being hopefully a good husband, doing our best in whatever responsibilities or kung anong meron ang buhay para sa'yo. Just do your best to panindigan mo, do your best also to fulfill yung calling ng buhay. Okay, loving life, that's the best part. Oo. Pero eto, kilala ka for a lot of dance craze. Pero ano sa tingin mo yung kaiba sa Bini? Sa mga kanta ng Bini? No. Bakit ba hit na hit, patok na patok? Actually, nagulat ako kung gaano kalakas ang Bini. Actually, they've been around for a while. Yes. Alright? Pero alam natin, sometimes hindi mo pa panahon. You just gotta keep working hard. You gotta keep doing the things that you need to do to refine the skills. Pag sinabi ng Diyos, panahon mo, anak. It's your time. So you have to be ready talaga. So sila, they are, I don't know, the craze is unbelievable. And syempre ngayon, actually we had an event just on Sunday. And the crowd, I think 15 to 20,000 people, and I've never seen and heard them scream so loud. Pang P-pop talaga, no? Pang Yeah, P-pop idol. P-pop na. Exactly. Diba? Saka Umabot na. totoo yung tinatawag na Bini Fever. Fever. Diba? It's such a, everyone is dancing to it, singing to it. Pero they also have another song. Oo nga, alam mo, ang ganda ng mga reflection ni Eric, di ba? Reflection Speaking of, sa salamin. oo, di ba? Ayan na! Salamin. Ano ba? Isa-segue na tayo dun sa kabila. Ano ba yung Okay. Yan ang trend. Yan ang trend. Pero meron yung remix version ng salamin. Kasi yung salamin na choreography medyo intense din. Parang pantropiko din. Okay. Siyempre, they always level up in choreography. So ang gagawin natin yung mas madali. Okay. Yung Thank you, trending Mrs. ngayon, Chester. viral ngayon. Okay, G tayo So dyan, parang G. sa simula pa lang, parang Sige, turuan niyo kami. nagbabasketball ka lang. Basketball. Ganon, pwede ka mag-box. Hindi mo pa magawa? Okay. Ang usual caption doon is, ano ang sport mo? So yung iba pwedeng volleyball, tennis. pero Eh kung shopping. shopping yung ganon, di ba? Gusto ko At yan. least aminado ka, Maui. Ayan pa. At least aminado. That's my cardio, shopping. Okay. Oo, kasi pumamalengke. Ang lista niyan, 2 kilos please. Okay. So basketball lang, and then after that, on the beat, may shoot. Pag shoot mo yan, kembot mo yung bewang, okay? Ganon. Mga 4, Just yung bewang ang ganon. kembot mo, hindi yung leeg. Come on, you got this, bro. You did it last time, right? Pag nagawa mo, Hindi ko alam kung successful yung nagawa ko last time, pero... Kapit lang. Hindi, itong gusto ko kay Eric, kung kaya ni Eric Erapson, kaya ninyong lahat. That's right. So i-invite natin yung mga nandyan, nanood ngayon. Come and join us. Let's go! Alright? Madali lang to, I promise, ha? So, first, basketball, and then 5, 6, 7, and shoot! Then, kembot. After that, ito more freestyle ito. Pero, gawin natin yung wave. Okay, ganon. Grabe, si Mama And then, Chigli siya talagang may kaya nito. dapat ganyan eh. Bigay mo lahat. Feel. Feel na feel. After that, Kaya mo yan. after yung dalawa, tapos ganito lang. Ayan, parang favorite. Nanonood yung mga anak ko. Yes. Parang favorite ito ni Parang hindi Eric. yung buto ko this morning eh.
Warm up lang to eh. Na-almirol yung buta. Then yung next part, syempre kasi dapat times 2, dalawang beses. So shoot ulit. Shoot! Then, Gamble. okay, Galing ng mga mami, oh. gamble. Galing ng That's mga right. mami. And then, away dito. Away, Away dito. And then, groove. Yung mga mami sa likod, talagang sarili Uy, grabe naman, kitang-kita, no? Diba? Napatingin. Oh, ayun. Sige, go, mami. Go. Naghawi. Kasi Kasi yung hinahawi nila, yung mga nilalaban nila. Yung mga sampayan. Punda lang una. Alright, ayun, yun lang. Tapos na yun eh. That's it. Okay. Alright, good music na. Okay. Dribble muna. Basketball. Ready, and hey! Yes! Away! And groove! Shoot! And away! Let's go! And Bakit yung Kevin Gigles naging March? Yung Kevin Gigles, parang ka na naglakad. Maui, may babasahin ka pa. Ayan, Eric, ang saya. Pero Eric, what else are you doing na now? Besides, the dancing and of course, the whole Beanie Fever. yes, actually, being a full-time daddy at the same time, it's the biggest blessing in my life. Yun talaga nagbigay lakas sa akin. And then, I am a full-time content creator. Love that. Kasi yun yung talagang trabaho eh. So ngayon, it's basketball season ngayon. Right. NBA Finals, mga ganun. So content is about that. Is dancing pa rin. Pero I'm also pushing more fitness, health. Yes, please. Diba, mga ganyan. Streaming, not so much Streaming, anymore. yes. Streaming still. No, I'll be streaming as well on the platforms. Hindi ko alam kung pwede kong sabihin dito. Pero mga platforms, I'll be going live then as well. Maybe twice a week or something like that. Mga games. Ano naman ML pa rin, ML? At ibang games. Pwede mo bang magbanggit? Pero yeah, mga ibang games. I played a lot of Dota as well. Dota. Yes, That's amazing! What does it give you? Kasi maraming mga nanonood sa ating kapatid, nagdodota yan. Yes. Bakit? What does it give you? So, kasi dati, I've been playing Dota for, I don't want to say, 20 years. So half your life. So, almost, yeah. Nung nagsimula yung Dota, no? Doon na. yung pinag-usapan, Dota o ako. Yun, doon talaga. Almost naghiwalay kami mag-asawa. Hala. Pero buti nga, we made a parang negotiation, compromise. Tuesday, Thursday, Saturday, pwede ka maglaro. Pero yung 4 na araw na yun, for her. And Sana the all. family. And for the family. Pero ngayon, iba na. It's now with family, it's part of my job. Ngayon ba nakikisayaw na sa'yo yung iyong misis at yung mga anak? Yes. Especially si Legend, medyo two left feet pa rin. Oh, hindi. Pero ganun talaga ng mga bata, di ba? When they grow up, you don't know. I don't know. We don't know about it. Nagsalita. Ay, baka magulat ka. Di tayo nagtutodo dito. As a host ako dito. Wow! Itayin mo. Private. Eric, we want to thank you again for coming Thank you, on the guys. show. Sana wag ka magsawa. Yes. And we wish you and the family all the best. Thank you. Maraming salamat. Thank you so much. Sa mga viewers natin, maraming salamat din po. Keep following us here at Eric Eruption Tayo on all the platforms. At syempre, palakpakan natin mga viewers natin. Thank you. Marami pa makakakulab in the future. I'm sure. Yes, tayo makakulab niya. Kayo ulit. Yes, Of tayo course. ang magkulab. As well as sa TikTok din, Jess. May TikTok din yan eh. Maraming salamat, Eric. At syempre naman po, eto na, susulitin pa natin ang ating Beanie Morning. Kaya tutok lamang po sa panonood ng Good Morning Kapatid. Malay nyo, kayo na po ang manala sa aming special Kagumoka Ko Contest by Sulit TV. Simple lamang po ang mechanics, tutok lang sa amin dito sa Good Morning Kapatid. Abangan po ang ipa-flash naming question of the day. At ang inyo pong sagot ipadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood po ng aming programa. Mas pangmalakas ang sagot, mas wagi ang 2 sagot na mapipili. Babasahin namin sa pagtatapos ng show at winner pa ng tig-isang Sulit TV powered by TV5. Para sa sulit na panonood po mga kapatid, kaya naman Kagumoka, go, selfie at sagot na. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning,
Nagbabalik ang Good Morning Kapatid. Kaway-kaway sa mga naghahabol, abutin ang kanilang summer fitness goals. Sinubukan ko po ang isa sa mga workout na pinaka-epektibo para sa mga gustong magpapayat at maging flexible. Dito lang yan sa Check kay Chiki. Gitna na ng taon pero struggle is real pa rin sa pag-abot ng ating mga body goals. Kaya naman susubukan natin ang old but gold workout para sa mommies na katulad ko. Tinayo ko ang Option Studio sa BGC sa Taguig para subukan ang Pilates. Isang uri ng exercise na target i-improve ang muscle tone, flexibility at strength ng ating katawan. Maraming nakakarinig ng Pilates pero hindi lahat may alam kung ano ba talaga ito. Ang Pilates, nire-restore yung function ng ating katawan from the ankle, the knee, the hip, even the spine. And yung awareness of breathing. Pag aware ka sa breathing mo, hindi lang muscle lang wino-workout, pati yung mga organs mo. So in Pilates, different poses actually correlates to your organs. 1800s pa noong naimbento ito ni Joseph Pilates, isang German physical trainer. Sumikat ang Pilates sa mga mananayaw noong 1920 dahil napansin nilang nakatulong din itong mapabilis ang paggaling ng ilang injuries. Hindi lang para sa mga dancers, injured athletes, elderly, pre- and postnatal, even for kids, or yung mga nagkaroon ng operation, so it's a good rehabilitation. Layon din ng Pilates na pagandahin ang posture at pahabain ang muscle sa tulong ng mga spring na nasa iba't ibang gamit sa workout na ito. Dahil sa mga benepisyong hatid ng Pilates sa ating katawan, aba syempre, hindi ko pinalampas ang pagkakataon na subukan ito. Ang feeling ko, Ole, parang mas magaan ako. Yeah, exactly. Tama, mas mahaba. At parang mas madaling mag-stand up straight. Yeah. Natural na tama yung pagtayo ko. Perfect. Firmly. Talaga nga namang effective ang Pilates sa mga gusto nang simulan ang kanilang fitness journey. Pwedeng-pwede ito kahit kanino dahil meron silang mga programa na swak kahit ano pa man ang edad at lifestyle na meron ka. Kung ako ang tatanungin, check pa kay Chiki ang Pilates. Ang sagot, check na check. Napaka-fit naman ng Chiki. Oo nga. Kailangan ko yan. Goals! Pero ito para sa lahat. Sabi mo nga kahit sa mga bata, matanda, pati yung mga buntis, pwede rin mag-a-adjust sila. At saka ang overall feeling mo pagkatapos yan is, ang haba ko. Yes, sa Postura ka, pressure no, siya, after Mommy. Sa kakasabi ko nga lang na I know that a lot of beauty queens go for Pilates as their, kasi low impact siya. So kung hindi ka mahilig, kagaya ko, hindi ako masyadong mahilig kasi na sobrang bilis ng pace. Pero after mong 1 hour, Mommy, sobrang sakit ng mga muscles mo. So effective siya. And also, sa kanila din po ako nagpipilates. Sa Makati naman. Pero nung buntis ako, nagpipilates. Wow, see, pwede nga rin. Pwede rin. Ang pinakagusto ko dun sa pinakita mo, Mami Chiki, is that ang daming lalaki nagpipilates. Kasi misconception yun minsan na parang, hindi ata akma for lalaki or teka baka mawala yung muscles ko, maging lean masyado. Hindi, pwede siya for guys. Yeah, hindi naman, Jess. Hindi naman, no? In fact, kailangan nga natin yun eh. Di ba? Yung flexibility. Bakit kailangan ganyan Ayan, po? Oo, mga lalaki, pwede mag-pilates. So, Bagay yun sa'yo yun, Jazz. bagay nga. Pwede, Kailangan ko pwede. nga eh. Try mo For rin. flexibility. Hindi, kasi ma-active ka rin eh. Parang hindi ka masyado na-injure. Pag yung mga back pains, kaya mami makakatulong Ay, perfect yan. Ay, Para sa kailangan sakit ko. sa likod. Oo, tsaka sa bewang, yan. Sa hips. Sabihin nyo kung ano yung sakit nyo sa katawan, i-target nila. Magki-cater sila ng program specific for i-customize that. nila. Okay, good. Ganda. Okay, I wanna try that. Okay. And you should try this other thing also. Guessing kung ano yung laman ng mystery item natin today, mga kapatid. Ano kaya mystery item sa loob ng mahiwagang kahon natin? Oy, gusto ko lang sabihin, level up yung kahon. Level up yung kahon. Yan, ha? Yes. Kahon natin. Oh, may mga question mark para buhay pa ang tanong ko lang, di ba? Sige, ano yung guess nyo? Ito yung clue natin, ha? Gamit siya sa pangbirit. Pambire. Ay, walis lambo?
Pwede. Mega phone. Ay, yung candy. Yung pang ano, yung candy. Candy. Oh, yung pangkantahan. Yung para mag-clear yung throat Kapag mo. may sore throat ka, yan ang una. Okay. Eh ako kasi, pag sinabi mong beat it, microphone. Akala ko Michael Jackson. Ay! Napagaling yan. Okay. Sige, alam mo, i-unbox na natin, no? Yes! Yan! I-unbox na yan. Alam mo yun, ang laman na mahiwagang kahon dito sa unboxing. Ito ang Aurashare BS10 Wireless Karaoke. Meron itong 360 stereo sound at 10 watts horn power na supported ang Apple at Android systems. Sobrang handy nito mga kapatid. Meron siyang strap dito for easy carry at surround sound din siya with RGB lights na nakaka-soothe ng senses. Built-in din ito ng 4,000 mAh battery na kaya ang 5 to 6 hours na karaoke. Sheesh! Subukan natin. Okay, sige, i-on na natin at i-experience natin to, ha? Okay. Power on. Power on. Tapos may iba't ibang mga voice modes siya, di ba? Magical voice one. Magical voice. Yun pala. Tama si Lawi. Ito na ang wireless karaoke. Oh, may echo. It's so pretty. Dali ba tingnan? Uy, ano yung, Umiilaw. Parang may pailaw. May RGB din yan, di ba? Tapos Bluetooth speaker din siya, actually. So alam naman natin si Maui, mahilig yung kumanta. So here you go. May mystery song din ako para sa'yo. Wow. I was born ready. You were born ready. 3, 2, 1. Ano to? Naku, may pagka-name that. Ay, alam ko na. Happy birthday to you. Parang wala sa tempo, Maui. Happy birthday to you. Sige, yung clap ko rin wala sa tempo. Happy birthday, happy birthday to you. Yeah! Ang ganda! Yung echo niya, ganyang level lang talaga. Oh, yan. O, ganun babaan. Oh, pwede rin i-change actually. Tapos may mga voice modes pa. Ang ganda. Try natin. Pwede, ayan. Hello, Kasi, itong tatlong to, just magkakaparehas lang. So, kayo talaga nagsasalita ka sa mic nila. At raging. Ay! Di ba? Mga anak! Gumising na nga kayo dyan! Tanghali na! Ganon. Magbayad ka na ng utang mo. Ay, sorry. Hindi pala ganon. Akala ko, pwede kasi ito pag sa kanto, nasa kabilang kanto yung hindi pa nagbabayad sa'yo. Yung utang mo, bayaran mo na. Parang lumalim yung boses natin. Mami, oh my gosh. Alam mo ba si Ilio, pag gumagamit nito, kalahati nito nasa lugar niya. Pinakain na niya. Pero Jess, maganda to. Ay, Jess, maganda to. Pag yung kunyari, pwede ba to kunyari pag, let's say, mamamasyal tayo, out of town, pwedeng dalhin. In the car. In the car. Good for how many hours yan? 6 hours. Okay. Kaya matagal ang charging time. May fast charging din siya, so it's really good. And also, pwede mo i-connect na yung cellphone mo. Yun nga. As a portable speaker din, di ba? Yes. Okay. At kung tinatamad din kayo lumabas dahil mainit o maulan, di ba? Okay lang. It's fun bonding idea din siya sa bahay. Oo. So maganda sa kanya, may speakers ka na for your sounds. Pwede mo rin pang karaoke kasi may microphone. Yes. Kasi di ba yung iba speakers lang talaga? Ito may kasamang mic, tapos may voice effects pa. Teka, ano yan, Justin? Dalawang mic kada, kada speaker, dalawa yung Dalawang mic mic. na kasama? Yes, dalawang mic pala. May pwede laging may ka-duet ka niyan. Wow. May separate lalagyan yung mic. Just in case, alam mo naman, pag Okay. kasama kang bata. So yun lang yung downside nito. Yung is wala siyang charging point para sa mga mics, di ba? Pero USB-C naman yan, which means Easy charging yan. Easy charging, yes. Okay. Which means kapag i-charge mo lahat, kailangan ng tatlong USB-C. If you want to charge them at the same time. Pero kaya naman, mga 6 hours yung battery life, so it's very good. So ito,
lahat yan, lahat yan, 1,199 pesos lang. Okay. Diba? Very aesthetic din siya, diba? Actually, ang ganda niya pang-display. Oo, Actually. exactly. Oo, yung ilaw ba niya rin, ikaw yung may control or talagang automatic na siyang nag-iiba-iba ng kulay? Hindi ko pa na-explore yung, Yung part na lighting yun. modes niya. Pero maganda yung nightlight. Automatic. Pero ang ganda yun yung kasi ako, like sa kwarto ni Lian, meron siya yung mga nagpa-flash na ilaw na soft na iba-ibang kulay. Right. So pwede to, nakaka-relax siya sa gabi, pwede mong ipangtulog. Totoo, diba? totoo. Parang lamp na rin Wag lang siya. biglang may ibang magsasalita sa mic. Yun Kaya din ang, naman. yun din ang concern ko. Habang natutulog. Kaya naman ito, ang hatol ko para sa wireless karaoke ay... 4.5 out of 5 Ang 0.5, nagkulang ka lang doon kasi siguro yung sinabi. Sa Dahil yun charging lang. port lang talaga. Kung may charging port sila na sabay-sabay, pwede i-charge lahat. 5 na yan, for sure. And you know what I Maganda, realized? maganda. Okay to pang regalo. Birthday Yes, pass. totoo. Diba? 1,199 pesos Ganda lang. nung leather. Ito pinakamataas mo so far ata, ano? Ito yung pinakamataas, for Wow, sure. the highest rated. Congrats, Aura Chef. Nice. Highest At- rated product. Mga kapatid, kung ikaw ay nakagamit na rin nitong wireless na pangbiritan, di ba? I-share mo naman ang iyong experience sa aming Facebook page at abangan ang mga susunod na mystery item dito sa unboxing. Yay! Nice, very nice. Thank you, Q. And thank you sa team mo dahil parang excited sila. Lalo si Martina. Thank you. Ngayon naman po, makinig ng mabuti. Maghanda na po ng inyong selfie dahil oras na para sa ating Sulit TV. Kagumoka ako, question of the day. Dahil Happy Beanie Day today, ang ating pong tanong, anong paborito mong kanta ng Beanie at bakit? Again, anong paborito mong kanta ng Beanie at bakit? Ipadala po ang inyong sagot, kasama na rin ang iyong bonggang Beanie selfie for a chance to win Sulit TV. Babasahin po namin yan mamaya bago matapos ang show. Alright, padala na yung mga sagot. Pero ito mga kapatid, mga balitang dapat abangan mamaya sa Frontline sa umaga. Pagpapadala ng mga OFW sa Haiti, ipinatigil muna dahil sa lumalalang gang violence doon. Halaga ng piso kontra dolyar, muli na namang sumadsad sa pinakamahinang performance ito sa nakalipas na 19 na buwan. At Nations Girl Group Beanie may patikim sa panibagong single na Cherry on Top. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Pasadaan na natin ang ilang umaarangkadang mga balita ngayong araw kasama si Ruth Cabal. Pinatigil muna ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagpapadala ng mga overseas Filipino workers sa bansang Haiti. Ayon sa DMW, ang deployment ban ay bunsod ng lumalalang gang violence sa nasabing bansa. Libo-libong residente na ang nasawi at inilikas dahil sa krisis sa Haiti. Una na ring isinialalim ng Department of Foreign Affairs ang Haiti sa Alert Level 3. Sa ilalim niyan, hinihikayat nila ang mga Pinoy sa Haiti na makipag-ugnayan sa embahada para sa voluntary repatriation. Tinatayang magiging normal ang kondisyon ng mga power grid ngayong linggo ayon sa Department of Energy. Pababa na raw kasi ang demand sa kuryente. Pero ayon sa DOE, kailangan pang tignan ng mga power plant na naka-forced outage kung gagana na ngayong linggo. Nitong nagdaang linggo, 3 sunod na araw nakataas ang yellow alert sa Luzon. Tinataas ito kapag hindi sapat ang supply para matugunan ang reserbang requirements ng transmission grid. Nananatili pa ring mahina ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan kahapon sa 58 pesos and 79 centavos kada dolyar, mas mahina kumpara sa 58 and 52 centavos noong Biyernes. Ito na ang pinakamababang halaga ng piso sa nakalipas na 19 na buwan o mula pa noong November 2022. Paliwanag ng mga eksperto,
epekto pa rin yan ng lumalakas na dolyar dahil sa magandang takbo ng ekonomiya sa Amerika. Yan ang mga pinaspasan nating balita ngayong umaga. Tutok lang sa News 5 at News 5 everywhere sa online para sa ibang mga update. Thank you, Ruth. Pinalabas na po ang pilot episode ng pinakabagong kapatid serye na Padjak Princess. Pumadyak na ang kwento ni Princess ng Barangay 5 na ginagampanan ni Miles Ocampo. Sa unang pag-arangkada ng kwento, pinasilip na ang simpleng buhay ng pamilya ni Princess at kung papaano ito mahaharap sa pagsubok. Ang aktres na si Yayo Aguila ang gumaganap bilang single mom na si Selma. Naiyak pa raw sa taping. Hindi raw niya alam kung bakit. Pero hindi raw tumigil ang pagtulo ng kanyang luha noon. May kurot daw kasi ang kwento ng Padjak Princess. Mapapanood yan sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes tuwing 11:15 po ng umaga. Dumagsa naman ang mga bloom sa Makati para sa Beanie Day. Ngayong araw kasi pinagdiriwang ng Nations Girl Group ang kanilang 3rd anniversary sa One Ayala Mall. 10 a.m. po nakatakdang magsimula ang event. May iba't ibang handog ang beanie para sa kanilang fans ngayong araw. Kasama na yan ang bagong labas na official merch, pati na ang dance workshops. Magkakaroon din daw po ng Beanie Hour mamayang 8 p.m. kung saan may chance ang piling bloom sa makabonding ang members. Tuloy-tuloy po ang pag-serve ng beanie. May patikim kasi ang Nations Girl Group para sa upcoming single nila. Nag-share ang grupo ng panibagong video sa Instagram kung saan ipinasilip nila ang visuals para sa upcoming single na Cherry on Top. All eyes on us ang sulat ng beanie sa caption. Sa ngayon, wala pa pong detalye kung kailan ito lalabas. Saya! Beanie Day! Tsaka bukas libre, di ba? Yung kanilang palabas. Yes, for Independence Day naman. Yes, buhay na buhay ang ating Filipino pride. Love that. Because this is something very cultural and known for us as well. Even the sound, no? Yung pantropiko, yung salami. I love it. Ako, and Carrera, your favorite. Carrera, yes. At meron pang bago. Cherry, diba? Ito, cherry on top. Ang ganda. Ang ganda. Very Hintayin uplifting. natin. Ang galing talaga ni Eric, tinuruan Oo, tinuruan tayo Ito, kung may paano konting yung bend daw. ano. Yan, yan. Ito yung may beanie. Beanie symbol, siya. yan. So letter B Beanie. daw Konting yan. bend. Parang Sige, gagano'n. galing, Beanie no? siya, ganun. Parang infinity sign. Oo, na may letter B daw. Kailangan Ganda. naka-curve. Parang superhero mask din sa'yo, no? Oh, syempre yun yung naisip ni JQ, diba? Beanie. Diba? Yun daw ang pinanggalingan ng Beanie. Beanie. At saka, of course, congrats to our newest show here, Padjak yes, Princess! Padjak Congrats, Congrats kay Miles Miles. and to the whole. Ay, wow. Hintayin natin na makausap sila sana dito. Si Yayo bumalik sana at magkwento. Ba't nga ba siya naiyak nung kanyang first? Yes, you know, yesterday I saw Miles and we watched yung Manila Film Festival. Na by the way, today po nagsushowing pa rin sa Robinson's Magnolia just in case makadaan kayo. Kasi it's a showcase of different short films naman. So, supportahan natin. Galing. Oo. Galing. Okay, eto naman po, tuloy-tuloy pa rin ang kid craze sa ating paboritong cute puppy na si Bluey! Okay, dahil dyan, oras na para sa pag-reflex ng creativity sa ating Bluey Gumoka Guhit Mo Kapatid! Ang ating pong Bluey fan winner for today ay si Amber Nicole Bautista. 9 years old mula po sa General Trias, Cavite. Hi, congrats! Ay, ang cute. Oh, di ba yun yung drawing niya? Mananalo siya nung plushie. Yes, sobrang cute ni Bluey. Congratulations po! Hintayin lamang ang mensahe ng aming staff para sa detalye kung paano niyo po makiklaim ang inyong Bluey merch. Yay! Oh, Bluey na naman ang inyong Bluey and Bingo na naman ang Hindi natin sinasadya. Nakataon. Hindi natin sinasadya. At para sa ating ibang kapatid dyan, no? Mag-drawing lang ng ating Bluey character for this week na si Bluey mismo. At mag-selfie with your Bluey artwork, katulad na nakita nyo kanina. I-send yan sa aming Good Morning Kapatid Facebook page at huwag kalimutan ilagay ang inyong pangalan, edad, address, at contact number. Ang mapipili namin kada araw. I-feature na rin at may merch pang mapapanalunan. Kaya naman mga kapatid at mga ka-Bluey, ready, get set, at drawing now! Nice! Yay! At eto naman po, sa ating loading sikat, makikipagkulitan tayo kasama ang cast ng upcoming musical play na Little Shop of Horrors.
David Ezra, Reb Atadero at Sue Ramirez. Live na live natin makakasama mamaya. At sa may bahay noon po, bago natin ipagdiwang ang Independence Day bukas, sariwain po muna natin ang istorya ng makasaysayang tahanan ni Dr. Pio Valenzuela. At sabi ni Doc, kakadating pa sa trabaho, pero hikab na lang ng hikab. Alamin ang sabi ni Doc. Ako yan Alamin ang sabi ni Doc Dex Makalintal tungkol sa excessive daytime sleepiness. Yup, mga that's kapatid. relate. Huwag kayong aalis. Magbabalik pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang good morning, kapatid. Nako, ito, yung may tulog ka naman, pero antok na antok ka pa rin sa umaga. Nako po, baka excessive daytime sleepiness na yan, mga kapatid. Ipapaliwanag yan sa atin ni Doc Dex Makalintal sa Sabi ni Doc. May kilala ba kayong antukin? Naku, huwag babaliwalain yan. Mayroon kasi tayong tinatawag na excessive daytime sleepiness o EDS. Isa itong kondisyon kung saan nagiging antukin ng isang tao kahit pa may sapat naman siyang tulog sa gabi. Tinatawag din itong narcolepsy. Nasa 20% ng populasyon ang apektado ng EDS. Iniuugnay ito sa iba't ibang underlying conditions at posibleng nakadepende sa lifestyle at iniinom na mga gamot. Posibleng ma-develop ang EDS kapag matagal na panahong nagpupuyat o kulang sa tulog ang isang tao. Sanhiri ng sakit na ito ang sleep apnea kung saan nagkakaroon ng interruption sa ating pagtulog. Bukod sa physical well-being, apektado rin ng EDS ang trabaho ng mga dumaranas nito. Nagiging hadlang din ang EDS sa mga gawain pati na rin mga libangan. May mga kaso din ng narcolepsy na nakakatulog ang mga pasyente kahit habang sila ay may kausap. Kalakip din ito ang kondisyon na cataplexy. Dito naman nangyayari ang biglaang paghihina ng muscles dahilan para mawala ng balanse ang ulo o di naman kaya mga tuhod. Posibleng maging antukin ang mga taong umiinom ng antihistamine, sleeping pills, anticonvulsants at opioids. Kung hindi maagapan, posibleng mauwi sa mental issues gaya ng depression ang sakit na ito. Posible pang mauwi ang EDS sa heart attack, diabetes, obesity at mas mahinang immune system na naglalapit sa atin sa mas marami pang mga sakit. Baka tutulong para magkaroon ng maayos na tulog ang pag-iwas sa heavy meals at pag-inom ng alak bago matulog. Mainam ding mag-ehersisyo at magkaroon ng sapat na physical activity tuwing umaga para mas mahimbing ang tulog sa gabi. Inirekomenda rin pong magpatingin kaagad sa espesyalista kung nakararanas nito upang alamin ang sanhi at mabigyan ng agarang lunas. At para naman sa inyo pang mga katanungan tungkol sa inyong mga kalusugan, mag-ask Doc Dex lang sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning, Kapatid. Ayun. EDS. Ang daming nakarelate. Yes. Oo. Diba? Ako din ganyan ako eh. Yung throughout the day, talagang antok na antok ako. To the point na minsan, yung mga kailangan kong gawin, nade-delay na kasi talagang kinakain ako ng sobrang antok. Pero I think minsan din, meron kasing kinalaman. Paano ba yun, Maui? Paano ba kain ng Paano ba yung kinakain ng sobrang antok? Paki-explain, please. Sige na, baka magamit natin sa isa sa mga games. Baka manalo ka doon. Akala ko ganda pa naman na pag-put together ko na dalawa. Pero hindi, seryoso. So parang sabi ko, baka din kasi meron akong hyperthyroidism. Right. So that's also kasi nade-deplete yung energy ko, kaya antukin ako. So minsan talaga baka meron tayong mga sakit din na kasama din yung inaantok. Wait lang, diagnosed ba yan?
Yes. Oh, self-diagnose? No, diagnosed talaga ako Okay, with okay. hyperthyroidism. Yeah, and that's one of the symptoms. May doubt ka pa. Sorry, Ay, nag-maintenance Hindi. talaga. Mas alam mo pa siya. Hindi kasi mahilig din ako mag-self-diagnose minsan. Ay, Alam mo yan, kapag yeah. may nararamdaman ka, tapos i-google mo siya, di ba? Dr. Google. Yeah. Dr. Which is Google. not- Dapat pag may nakikita ka ng pattern sa katawan mo, dapat talaga magpakonsulta ka. Yes. Kasi sometimes naman, nangyayari, may mga araw na antok ka lang talaga. Kasi kulang sa Pero it's so tulog. easy for us to say na, teka, baka may problema ako or whatnot. baka Pero kung EDS na to. continuous na, kung doon talaga may pattern, baka doon na mas mainam na magpatingin talaga sa doktor. Kasi minsan kahit anong tulog mo, antok ka pa rin. Mm-mm. Diba? Pero ang gusto ko malaman, bakit pag may humikab, hawang-hawa talaga tayo. Hindi, Kanina lang may sa Actually, may team. scientific explanation explanation. dyan. Ayun, Kasi pag Mami. humihikab ka, parang yung mas malakas yung higop mo ng oxygen. Okay. So, nababawasan yung oxygen doon sa tabi mo. Ganun din ang Ganun gagawin. din. Mababawasan Ganun yung na. oxygen sa tabi mo. Ganun. Ganun din. Yeah, parang that's the scientific explanation that was given to me. It makes sense. Parang may sense siya, di ba? Ba't ba natin pinag-uusapan yung pagiging Ikaw, tuloy. Ay, nako, ito, alam mo, ito talaga namang, ito na-enjoy ko, itong may bahay na to, Mami. Kasi, ito hindi ako inantok. Buhay Ito, buhay na buhay ang Buhay ang mata mo diwa ko. dyan. Oo, bagay na bagay sa panahon natin ngayon. Sa pagdiriwang po ng 126th anniversary ng Philippine Independence Day bukas. Isang espesyal po na house tour ang handog po namin sa inyo dito sa May Bahay. I-flex natin ang kagitingan ni Dr. Pio Valenzuela. Ano nga ba ang naging papel niya para makamit ang kalayaan na ating tinatamasa sa kasalukuyan? Sama-sama po nating balikan ang mga naganap sa loob ng makasaysayang tahanan dito sa May Bahay. Mga kapatid, napaka-espesyal at nakita nyo naman, naggayak pa talaga ako para sa ating May Bahay today. Ito po ang tahanan at ngayon naging museo na ni Dr. Pio Valenzuela. Ano nga ba ang kanya pong ambag o kumbaga sinisimbolo pagdating sa kalayaan ng Pilipinas? Malalaman natin yan ngayon. Papasok na tayo sa kanyang butihing May Bahay. Let's go! Eto na nga, kasama po natin ang ating minamahal ditong museum curator, si Sir King Orieta. Sir King, maligayang pagdating po sa museo ni Dr. Pio Valenzuela. Isinilang si Dr. Pio Valenzuela noong July 11, 1869 sa Polo sa lalawigan ng Bulacan na ngayon ay lungsod na ng Valenzuela. Taong 1892, estudyante pa lang ng medisina noon sa Universidad ng Santo Tomas nang sumapi siya sa kakatatag pa lang na katipunan ni Andres Bonifacio. Isa siya sa mga naging 3 leaders ng Katipunan at si Pio Valenzuela naglingkod din na bilang unang alkalde namin noong panahon ng mga Amerikano at naging gobernador ng Bulacan. Ang dating bahay ni Dr. Pio na ngayon ay isa ng museo ay may istruktura na tulad ng bahay na bato. Actually, itong bahay na to, nag-undergo to ng maraming proseso para ma-determine namin kung ano yung magiging anyo niya ngayon. So yung original na bahay niya ay natupok yun ng apoy. After ng gera, nagtayo ng panibagong bahay at yun na yung bahay na nakagisnan namin, nakamulatan namin. Andito pa si Dr. Pio noon. Dito siya namatay sa bahay na ito hanggang noong 1956. Sa tulong ng apo ni Dr. Pio na si Architect Arturo Valenzuela Jr. at Conservation Architect Gerard Lico, na-reconstruct at na-recreate ang bahay ng bayani. Nalubog ito nang matagal sa baha. So, nung nirescue namin yung bahay, so we had to dismantle the 1940s house. And then, ginamit namin yung lumang parte, yung mga kahoy, yung mga original na bintana sa pag-reconstruct nitong third house na ito. Ang niretain namin dito yung kalado kasi ito yung pinaka-iconic na element ng lumang bahay. We have no idea what's the interior of the first house. Wala kaming pinagbasihan na plano or images. So ginamit lang namin yung recollection, yung oral history para ma-recreate namin yung itsura ng bahay noong early 20th century. Layunin ng museo na gunitain si Dr. Pio at ipakilala sa makabagong henerasyon at tularan ang kanyang paglilingkod sa pamilya at bayan. Sa unang palapag ng museo, makikita ang ilang memorabilia ni Dr. Pio. Gaya na lamang ng lumang damit niya,
Itong damit na ito, ang sabi ng mga kaanak niya, isa to sa mga pinakapaborito niyang damit. Kaya nung nasunog yung bahay, ito ang unang hinanap dito at isinalba. May mga diorama rin upang sariwain ang naging karanasan ni Dr. Pio. What do you think is the biggest, kumbaga parang contribution of Dr. Pio Valenzuela sa kalayaan ng Pilipinas? Ako yung pagiging ano natin, yung pag-anyaya sa atin ng mga revolusyonaryo to take risks. Kasi kung hindi tayo magre-risk, hindi tayo lalaban, hindi tayo lalaya. Hindi lamang nakilala bilang isang katipunero si Dr. Pio. Isa rin siyang doktor ng bayan na nagbibigay ng libreng serbisyo sa mamamayan. Ito yung mga gamit ni Dr. Pio Valenzuela. Ano ba specialization niya? Kasi maraming mga gano'n, no? General lang. General practitioner siya. Oo. Makikita natin yung yung medicine bag niya, tsaka itong upuan na ito, itong swivel chair. Kanya din yan. Kanya yan. Susunod sa may bahay. Nung itong bahay ay unti-unti namin iniimbentaryo. Isa to sa mga nakita namin na nandito, mga nakatago ito sa mga aparador. So may notebook siya na maliit, may mga reseta yan, may mga listahan yan ng mga pasyente. Lahat ng yan sa part 2 ng aking tour sa museo ni Dr. Pio Valenzuela. How beautiful, no, Mama? Full of history. So in time for tomorrow. Parang pinaprime mo na kami. At saka, ang ganda po dahil they tried to retain most of it. At meron talaga mga special mga arkitekto. And shout out to everybody, the whole team. Also, very special mention to Deputy Governor Berna, because si Dep Gov Berna, Romulo Puyat, is actually the great-granddaughter of Dr. Pio Valenzuela. So you would see pictures of her beautiful mom around the museum. And yun nga, parang kasi part siya nung KKK, diba? So ang ganda lang na meron palang ganun na, may doktor pala silang kasama. Grabe palang kasaysayan sa buhay ni former Sec of Tourism Berna. Yes. Kasi mas marami nakakaalala sa kanya. Yes. Na nasa BSP na. Nasa BSP na siya ngayon. After her dad. Yes, kaya nakaka-proud din ako. I'm very, very proud at least we're in good hands. Eto na po, ang ilan naman sa mga pinadala sa aming selfie na ating mga kapatid. Ayan, good morning. Ayan. Forma naman nun. Forma, oh. Ganda. Good morning. Minsan hindi ko alam kung ibubuka ko yung bibig ko kasi parang makukunan na. Ayan. At may portrait. Aba. Sunglasses. Nakisayaw din sila kaninang umaga sa atin. Ayun, kaya pala glasses, parang si Eric, eruption. Eto po mga kapatid, salamat at keep sending lamang po yung mga selfies, answers na rin sa ating question of the day. Ilagay niyo po kung saang lugar kayo naroroon at malay niyo kayo nang manalo sa aming Sulit TV para sa extra sulit na panonood. At eto naman po, sa ating pagbabalik, handa na silang i-dominate ang musical stage. Makakwentuhan natin live ang cast members ng Little Shop of Horrors. Ayan na. So, David at Ren! Live dito sa studio! Ang fresh kahit maaga. Tuloy-tuloy lang ang Power Bands. Kasama pa rin ang inyong paboritong morning kasalo sa umaga, ang Good Morning, Kapatid! I've given you sunshine, I've given you dirt. You've given me nothing but heartache and hurt. I'm begging you sweetly, I'm down on my knees. Oh, please grow for me. I've given you plant food and water to sip. I've given you potash, you've given me zip. Oh God, how I missed you. Oh Pod, how you tease. Now please
please grow for me. I've given you southern exposure to get you to thrive. I've pinched you back hard like I'm supposed to. You're barely alive. I've tried you at levels of moisture from desert to mud. I've given you grow lights and mineral supplements. What do you want from me, blood? I've given you sunlight. I've given you rain. Looks like you're not happy unless I open a vein. I'll give you a few drops if that will appease. Now please, oh please, grow for me. Pero syempre, hindi si Red. Kasama rin natin ngayon sina Sue Ramirez and David Ezra. Wow! Ang cast ng Little Shop. Hi, baby! Good morning! Good morning! for having us. As a theater actress. Ayun na nga! Grabe, multi-awarded actress. Uy, ate. Tapos talaga namang and brand endorser now, a theater actress. Grabe. Musical pa, ha? Nadadagdagan na talaga yung mga job descriptions. So, how do you feel that you're actually doing something with Sandbox? Very, very, very excited, Ate. You know, I've wanted to do Yes. this for a long time. I've been Yes. telling Ate even before. And I have a lot of friends who do theater and they really were encouraging me na before pa na, sige na, may enjoy mo talaga. As in, and totoo nga, nag-enjoy ako talaga. Syempre, kabado ako dahil napakagagaling ng mga kasama ko. Mga pro theater actors talaga. So, may pressure sa akin, but more than that, I'm very excited. Because they're all really helping me out and talagang inaalalayan nila ako. Ang ganda. Meron din bang adjustment for Reb and for David? Kasi, syempre, mga galing, iba yung kanilang milieu, iba yung kanilang atmosphere. Pagdating nila, anong dinadala nila sa theater? Sobra yung willingness, well, at least for Sue especially, grabe yung willingness niya kasing matuto. I mean, for us, yun talaga yung tahanan namin. That's really our job. Kami ni David, we're really theater actors. But it's just so refreshing also to see somebody from film and TV come into theater and be so willing, like a student talaga. So, it's ang sarap mapanood yun. How about you, Sue? Sorry. How about you? Anong difference kasi, di ba, coming from doing TV, film, tapos theater? Ano yung nakikita mong talagang contrast or difference between the two? I think yung pinakamalaking pagkakaiba na nakita ko talaga is kasi sa TV or sa movies, masasabi natin na magaling kang aktor kapag one take ka lang. Okay. Pero sa theater, ina-encourage ka talaga nila na magkamali. To do it over and over again, to make mistakes while you're doing your rehearsals para buong-buo ka na pag ginawa niyo yung show. So, matagal yung rehearsal process, matagal bago ma-build yung character. Unlike in TV na minsan yung script mo dumadating the day itself. Ganun ba? Sorry, nadulas! Sorry, ate! Nadulas ako. Pero hindi, totoo. That's the reality of it, ha? Minsan, kasunod na yung eksena mo, yung script mo sinusulat pa. So, eto, buo na yung script. Ang dami mong time na aralin at kung ano yung gagawin mo. Wala kang excuse talaga. Ano talaga dito? Yung ate, and dyan actually yung poster namin, pina-flash nila. Yan. So, naka-wig kami, naka-wig. So, Karil is your alternate. Kasi si Karil yung nakikita natin. Wow! Diba? Diba? Ako na proud ako kasi si Karil, syempre, she's been doing a lot of theater and musicals. David, we met before na, with Ate Carla. 2 weeks ago, I think. In an event. We had an event. I'm so excited, Mama. Would you like to do the honors of mentioning? Ano kami pinagmanahan, di ba? Sige, because saan mo nakuha yung vocal chops? My mom. Yeah! V! Dulce! Where is she? Let's say hi to her. Is she watching you? Does she watch? I don't know because she's so busy also na. Makatulog pa. Yeah. She Pero wakes iba up yung pinasukan late. mo dito ka sa teatro. Yes, Iba dun sa yes experience po. Yeah. niya. And also, I also sing in events, but most of my life, musical theater. Musical theater. Opera, tama ba? Opera singing Yeah, I last started. time nyo? Yeah. Opera
I started as a classical singer. Yes. So, Mama, you should hear him. Pwede Oh, ba ang example? sa Himala. Kung kaya. Good morning! Good morning! Sabi niya, so, Huwag mo yung gagawin sa akin maaga pa. Pwede ba kahit konti lang? Of a classical Yes, song? please. Sige, maliit lang. Mana tu sole più bello in me, oh sole mio, sta in fronte a te. Okay, next. Kaya mo yan. Next. Ganyan din po. Walang morning sa mga boses nila. Walang Oras pala. Napakahusay. Pero ito, galing. imbitahin natin yung mga kapatidan. Kwentuhan muna natin sila pala tungkol sa itong Little Shop of Horrors. Rep. Little Shop of Horrors ay storya tungkol sa isang boy and a girl. And then, syempre, it's a love story na talagang patok na patok sa mga Pilipino. And merong plant, may special plant na nasa gitna ng lahat. At itong plant na to magde-determine sa storya nilang dalawa. It's really fun. It's a classic musical from the writers of Aladdin, Beauty and the Beast, and The Little Mermaid. The music is wonderful. We shout out kay Kong Director de Venecia. Yes. So balik sa teatro na naman si Kong. Okay, kailan nila mapapanood? Paano sila makakabili ng tickets? Okay, so you can watch us starting July 6 to 28. That's right. It's at the Globe Auditorium at the Maybank Performing Arts Theater in BGC. Yes, and you can get your tickets at Ticket World. You can contact them, and also at the Sandbox Co in Instagram and also on Facebook. So. That's right. Yes. Alright, thank you very much. Maraming salamat din sa cast of Little Shop of Horrors para sa ating happiness ngayong umaga. Makakasama pa rin natin si Sue, David at Reb sa ating palarong pampasaya. Game pala kayo this morning. Competitive to. Hindi ka ganyan mo kamainin yan. Yan, level up ang ating good vibes ngayong umaga. Para madagdagan ang ating saya at energy, isang laro na naman ang ihinanda namin para sa ating hosts kasama ang ating mga guests. Mamaya yan, ha? Kaya abang-abang lang kayo. Ang tawag ay... Nauna pala. Pwede na ba? Pwede na? Okay, ready na ba kayo para sa... Palarong Pampasaya! Wala na palang okay, ha? Okay, explain ko na mabilisan ito. Saan ako mag-explain dito? Ang masayang laro natin ngayon ay tatawagin nating Balloon Cup Relay. Okay? Para sa mga mechanics. Meron 2 grupo at may tig-4 na miyembro. Nag-group na ba kayo? Teka, meron na ba? Apatan kayo, ha? Okay, ang bawat miyembro kailangan malipat ang cup mula sa starting line, eto po, dito po, hanggang dito sa ating table. Pero hindi nyo pwedeng kargahin. Ang gagawin ninyo, ihipan ninyo yung lobo into the cup. Tapos, yun mismo yung magdadala nung... Hindi pwedeng hawakan yung bola, ha? Try mo nga. Sige, sinong gusto mag-sample? Si Jess po. Thank you, ako talaga. Let's go. Di ba dapat yung mga singer yung mag-sample? Kaya mo sila, guest sila. Doon tayo sa guest. Sige, okay. Bawal hawakan. Very good. Tapos wala ikot, mama. Sunod-sunod lang yan. Ang kailangan nyo... Ikot ka daw, Jess. Ikot. Okay. Ikot. Tapos yung susunod, gagawin din niya yun, pero ihuhulog niya yung cup sa iyo. Tapos iikot rin. So, hindi pwedeng hawakan ang cup. Kung mahulog dito, pwedeng i-straighten. Yun lang ang pwede niyong gawin, okay? Tapos, pagkatapos na nung 4, pag natapos na, raise your glasses para alam namin na nauna kayo. Okay? So, papanoorin kayo na mabuti. Kung kayo ay mag-violate ng rules, babalik kayo sa starting line. Okay? So, sino patay? Ang ating team, Team Maui. Dito sa amin. Team Maui, kasama si Justin Sue at ang aming staff na si Jazz. Woohoo! Okay? 1, 2, 3, 4. Sa pangatlo. Yan. O yan, alam niyo na yung sunuran ninyo. Hindi pwedeng hawakan pag... Okay, game. Sa kabila naman. So wait, Mama. Ano, Sue? Bawal din Ikaw? hawakan pag i-release.
Bawal hawakan. Kamay sa likod. I-deflate ninyo para mahulog. Okay, so bali dito, tapos ikot, tapos next. Ang kalaban ninyo, uy, magkakampi na naman si Dimples at si Jester. Pakisaway sila kasi nag-aaway lagi. Okay, kayo kasama si Reb at David. Ready, Team Dimples? Ready, Team Maui? Ready! Una si Sue, okay? On my cue. On your mark. Let's go, Sue! Get set! And blow! Blow! Go, Sue! Ayan na, ready na si Sue. Mabagsak. Very good. Ikot ng isang beses. Ayun. Talagang kalmado. Humahabol na si... Ang galing naman. Very good. Teka muna, huwag kayo magsisula hanggang bumalik yung... Tahimik na game. Ikot. Nauuna sila Maui, pero ayan na si Jester. Game. Off. Nahulog ka dyan. Go! Yan. Tumutulong ang kanyang ang kanyang singing. Ayan, ang singing training. Go! Nauuna ang Team Jester. Humahabol ang Team Jester. Come on, David. Go. Oh, no. Ay, hala. You have to go back. Balik. Oh, no. Ayan na, habol na. Go. Ikot. Moral victory. Malapit. Moral victory. Close fight. Nagkaakarya lang ng moral victory. Sige, paano yung moral victory? Moral victory po. Bakit? Ano po yan? Wala pong makakatanggal sa amin ng moral victory. Kaya moral victory. Sige. Pero hindi mo matanggap. Yes. Honest lang tayo. Nahulog eh. Pwede namang ganon. Moral victory. Kaya lang, ang dito sa Good Morning Kapatid, ang moral victory, meron pa rin kaakibat na konsekwensya. Ayun lang. Nandun pa rin. Okay, ano men? Wow. Viral to ngayon sa TikTok. Ako yung magbibigay ngayon. Nasuko ka na ba? Chocolate na may ketchup. Serve. Please serve. Chocolate with ketchup. Enjoy. Malay nyo, magustuhan ninyo. Wow. Anong feeling? Isa. Ano ka na naman? Ito yung masaklap. Sa akin ang galing yung suggestion na paano. Dami mong sarap. Oo, malay nyo, magustuhan ninyo. Isa, okay. Bloody chocolate. Little shot. Kay Aurora, go. Go, Dave. Kay Aurora. Ready? Kay horror. Go! 3, go! Kaya mo yan. Go, Jess! Wow! Ano? Kayang-kaya. Ay, nagustuhan? Not bad. Not bad. Anong hatol ni Rem? Anong hatol ni Rem? David, Diba? Sarap ba? Bagong discovery. Sarap? Hindi patikim nga. Hindi pala sa mga. Sige na nga. Yan. Sure ka. Ngayon, dito yan sa inyong mga tahanan. Uy, pero wait! Ketchup lover kasi to si Jess. Yan. Okay palang moral victory dito na gustuhan. Maraming salamat sa ating mga guests. Thanks so much, Rem, David, and Sue. Little Explorers. Maraming salamat. Thank you. At ito pa may nanalo na. So, Contest by Sulit TV. Congratulations po, Danica Ann Bautista. Ayan. Sabi niya, ang paborito kong kanta ng Billie, I Born to Win. Gusto ko dahil sa positibong mensahe nito tungkol sa pagpapursige at hindi pagsuko sa kabila ng mga hamon. Ang kanta ay nagbibigay inspirasyon at nagpapalakas ng loob at ito po ay nagpapaalala sa akin na kahit ano paman ang mga pagsubok na dumaan, malaging may pag-asa at tagumpay sa huli. Watching from San Fernando, Pampanga. Panalo rin po si Melissa Daroy Segundo. Sabi niya, salamin kasi pag tumingin ako sa salamin, nare-remind ako ng aking mga ako ay magandang anak ng Diyos na minamahal niya watching from Pangasinan. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim po ang inyong Sulit TV. Ino muna. Good job. Chocolate and ketchup pa more. Naiisip mo? Pwedeng nasusunod marshmallow. Chocolate, ganon. Mga
suggestion. Thank you so much, Rev David and Anna. Thank you so much for having us. And that is it para sa ating Happy Tuesday. Isang makabulang umaga ang nahitin namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!